Sawa ka na ba mag-ipon kasi lagi naman nauubos? Gusto mo magsimula mag-invest pero feeling mo kulang pa rin ang pera mo. Real talk lang, hindi mo kailangan na maging milyonaryo para makapagsimula. Kahit 5,000 piso lang ang pera mo ngayon, may pwede kang simulan na magpapalago ng pera mo sa long term. Oo, 5,000 pesos. Mas mahal pa nga minsan yung cellphone na gamit natin ngayon. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, pwede mo nang simulan ang unang hakbang palabas ng kahirapan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical at legit na paraan kung paano mo mapapalago ang 5,000 piso mo. Walang hype, walang scam, at siguradong kayang-kaya mo. Kaya kung ready ka na, tara simulan na natin. Una, magbukas ng mga high-interest digital savings account. Kung sanay ka na sa mga regular savings account sa bangko, malamang napapansin mo na halos walang tinutubo ang pera mo dito. Ang kalaban mo, inflation. Kaya kahit may 5,000 pesos ka, kung ilalagay mo ito sa tamang digital bank tulad ng GSave, Maya Bank, C-Bank o GoTime, kaya nitong kumita ng interest hanggang 5 to 6% per year. Mas mataas ito kaysa sa mga traditional banks na nasa 0.25% lang ang tinutubo. Napakadali lang din mag-open ng account dito gamit lang ang cellphone mo at insured pa ng PDIC ang savings mo. So kahit maliit pa ang pera mo ngayon, ligtas naman ito at lumalago ito over time. Ideal ito kung naghahanda ka pa lang sa mga bigger investment at bonus pa. Wala pang maintaining balance. So safe, convenient at lumalago pa ang pera mo kahit natutulog ka. Ang pangalawa, simulan ng pag-invest sa stock market via G-Invest o COL Financial. Akala ng marami para lang sa mayaman ang stock market. Pero sa totoo lang, kahit may 5,000 pesos ka lang, pwede ka na magsimula mag-invest sa mga kilalang kumpanya sa Pilipinas gamit ang G-Invest o COL Financial. Ang G-Invest ay nasa loob ito ng GCash app. May options ka gaya ng Philippine Stock Index Fund o global companies tulad ng Amazon and Google through feeder funds. Ang mahalaga dito ay consistency. Hindi mo kailangan na maging eksperto. Basta magsimula ka lang at aralin mo ito paunti-unti habang naglalagay ka ng konting puhunan mo kada buwan. Kung may 5,000 pesos ka, pwede mong hatiin ito sa iba't ibang fund para makita mo kung paano gumagalaw ang market. Over time, matututo ka mag-diversify at magiging confident ka sa mga investments mo. Ang pangatlo, magbenta online ng mga low capital products. Kung trip mo ay extra income na mabilis ang balik, pwede mong i-invest ang 5,000 pesos mo sa online reselling. Pero ito ang diskarte, yung tinatawag na tingin puhunan model. Pwede ka muna mag-post ng mga products online gamit ang Shopee, TikTok at Facebook Marketplace. Kahit wala pa ang item sa'yo at kapag may umorder, saka ka pa lang bibili sa supplier. Marami ang nagkanegosyo sa ganitong paraan. Pwede mo rin itong simulan sa mga murang items gaya ng RTWs, kitchen items, phone accessories o skincare. At magkano naman ang kita? Nasa 20 to 50% depende sa produkto at supplier. Kung matyaga ka lang mag-market at mag-post sa social media, kaya mong palaguin ang 5,000 pesos mo sa loob lamang ng ilang buwan. Dito, sipag at diskarte ang puhunan at hindi ang malaking kapital. Ang pang-apat, i-invest mo sa sarili mo. Kung gusto mong kumita na malaki sa long term, investment sa sarili ang pinaka-solid. Ang 5,000 pesos mo, pwede mo yang ipang-enroll sa mga online courses para sa freelancing, graphic design, copywriting, bookkeeping at marami pang iba. May mga platforms tulad ng Udemy, Coursera, Skillshare o kahit sa TESDA na may affordable o libreng options pa. Lalo na ngayon na usong-uso na rin ang pag-aaral ng mga AI tools para sa mga YouTube automation, paggawa ng mga AI-generated contents, o kahit pagbuo ng simpleng mobile apps na pwede mong ibenta online. Marami na kasi ang kumikita na malaki gamit ang AI para mag-run ng mga YouTube channels na halos wala ng mano-manong editing at content creation na ginagawa. Kung matuto kang gumawa ng mga logo, website o gumamit ng mga AI apps tulad ng ChatGPT at Canva AI, pwede ka nang kumita ng 3,000 to 10,000 pesos kada client. Kung basic English and communication skills naman ang meron ka ngayon, walang problema. Lahat yan ay matututunan basta willing ka. Hindi ka agad babalik ang pera mo dito. Pero once na natutunan mo, lifetime asset na ang mga skills mo. Ang panglima, bumili ng starter kit para sa small business. Kung hands-on ka at gusto mo magbenta ng mga produkto online, pwede ka magsimula ng small business gamit ang mga starter kits. Halimbawa, ang 5,000 pesos mo ay pwede mo na yang ipambili ng mga frozen food, baked goodies, scented candles o kahit beauty soap. Marami na ang nagbebenta online ng mga bundled materials na ready to sell. Ang kagandahan dito, may guide na kasama ito at minsan may packaging pa. Kung masipag ka sa marketing, lalo na sa Facebook at TikTok, mabilis mong mabebenta ang unang batch ng mga items mo. Ang kita mo, pwede mong i-roll over yan para sa next production. At sa loob lamang ng ilang buwan, kaya mo nang mapalago ang 5,000 pesos mo into a sustainable sideline. Ang pang-anim, simulan ang small lending business sa kilalang tao lang. Ito ay medyo risky, pero kung may control ka at tiwala sa mga taong nasa paligid mo, pwede mo silang pahiramin ng pera
na may maliit na tubo. Halimbawa, magpapautang ka ng 500 to 1,000 pesos sa mga kakilala mo na may kasunduan kayo na babayaran niya ito after 15 o 30 days na may interest. Ang interest rate naman ay pwedeng nasa 5 to 10% depende sa usapan nyo. Take note, importante na kilala mo dapat ang uutang sa'yo at may written agreement kayo kahit simpleng papel lang. Huwag kang magpapautang ng walang tiwala at walang malinaw na usapan. At kung tama ang diskarte mo, pwede kang kumita ng passive income dito buwan-buwan. Pero again, ito ay para sa mga marunong lang humawak ng ganitong setup. At kung hindi mo pa ito gamay, mas mabuti mag-stick ka na lang muna sa mga low-risk option. Ang pangpito, mag-invest sa pagbuo ng mga digital assets. Alam mo ba na kahit hindi ka artista, pwede kang kumita gamit ang YouTube o TikTok basta may niche ka at consistent ka. Ang 5,000 pesos mo, pwede mo yung gamitin para sa mga basic gear tulad ng tripod, ring light at mic para mas mapaganda ang content mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling camera. Kahit cellphone, pwede na yan. Isipin mo na lang na yung mga successful na content creator ay nagsimula rin sa maliit. Ang susi nito ay nakahanap ka ng niche o topic na passionate ka at may market at may mga taong willing manood sa'yo. Pwedeng ito ay tungkol sa mga budget tips, cooking, work from home hacks, OFW life o kahit simpleng kwento ng buhay mo. Eventually, pwede kang kumita sa mga ads, brand deals, o affiliate marketing. Basta tandaan mo na ang mga digital asset ay kailangan ng oras para mag-grow. Pero once na umarangkada ka na, tuloy-tuloy na ang kita mo kahit wala ka nang ginagawa masyado. Ang pangwalo, 5,000 pesos challenge. Hatiin mo sa 3 para kumita, matuto at mag-ipon. Kung gusto mong simulan ng maayos ang pera mo, subukan mo ang simpleng 3-part 5,000 pesos challenge. Hatiin mo ang 5,000 pesos mo into 3. 2,000 para sa mga income generating activities, 2,000 naman ay para sa learning o skill development at yung 1,000 ay para sa savings o emergency fund. Halimbawa, gamitin mo yung unang 2,000 pesos mo para magbenta online ng mga low capital products. Yung natitira naman na 2,000 pesos ay pwede mong gamitin na pang-enroll sa mga courses sa freelancing o AI tools. At yung 1,000 pesos naman ay pwede mong ilagay sa mga digital savings account na may interest. Simple lang ang idea na ito. Kumita ka habang natututo ka at nagtatabi para sa future mo. Hindi mo kailangan na waldasin ang pera mo. Gamitin mo ito para i-level up ang sarili mo at handa ka sa emergency. Mas madali itong sundin at mas exciting dahil may kita ka, may skill ka, at may ipon ka pa na sabay-sabay lumalago. Hindi mo kailangan ng perfect budget plan. Ang kailangan mo lang ay malinaw na purpose para sa bawat pisong hawak mo. Ang pangsyam, simulan ang pag-iipon para sa Pag-ibig MP2. Kung medyo long-term thinker ka, mas maganda na simulan mo ang investment mo sa Pag-ibig MP2. Ang minimum investment, 500 pesos lang. So kung may 5,000 pesos ka, pwede mong hatiin monthly for the next 10 months. Ang Pag-ibig MP2 ay tax-free at government-backed ito kaya ideal ito sa mga naghahanap ng low-risk investment pero long-term. Ang average return ng Pag-ibig MP2 ay 6 to 7% every year. Mas mataas ito kaysa sa mga regular savings account. At kung consistent ka naguhulog, pwedeng itong maging retirement fund mo in the long run. Ang kailangan mo lang para magsimula ay Pag-ibig number at konting disiplina. Ito para sa akin ay isa sa mga pinakasolid na passive investment para sa mga ordinaryong Pinoy. Ang pang-10, gamitin ang 5,000 pesos para sa health fund. Sa halip na hintayin na magkasakit ka at mangailangan ng emergency fund, pwede mong gamitin ang 5,000 pesos mo para sa preventive health fund. Ilaan mo ito para sa annual physical checkup, basic lab test, at supply ng mga essential vitamins. Halimbawa na lang, maraming diagnostic clinics ngayon sa Pilipinas ang may health packages na abot kaya. At kapag may natira ka pang pera, pwede mong gamitin ito pambili ng mga vitamins mo. At kung may natira pa rin sa pera mo, mas maganda mag-apply ka ng mga affordable na HMO o microinsurance na may health coverage. Sa halagang 1,000 to 2,000 pesos kada taon, may basic protection ka laban sa malalaking medical bills. Hindi ito kumikita tulad ng ibang investment, pero malaki ang matitipid mo dito. Kasi kung malusog ka, may energy kang kumita, mas less ang gastos mo, at mas kampante ka sa pang-araw-araw mo. So ayan na, pwedeng-pwede ka pala magsimula kahit 5,000 pesos lang ang pera mo. Ang tunay na tanong ngayon, willing ka bang umaksyon ngayon o hihintayin mo na lang na dumating ang tamang panahon na madalas na hindi naman talaga dumarating? Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung paano ka kikilos ngayon. Tandaan mo, kahit 5,000 pesos lang ang puhunan mo, pwedeng maging milyon yan kung may tamang disiplina ka, mindset at konting tapang. At kung marami kang natutunan sa video na ito ngayon, huwag mong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe na rin sa channel ko. At syempre, comment na rin sa baba kung anong investment ang gusto mong simulan ngayon. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.